So sisters, welcome back again sa ating sharing for Bread of God. So today, magbabahagi ako sa inyo mga kapatid ng experience ko or yung pagsaksi ko sa kabutihan ng mahal na Diyos. Ano? Alam niyo ba mga kapatid na sa totoo, di ba lahat naman tayo nangangarap na kumita, ano? So, anong nangyari ho sa akin? Di ba itong YouTube ko ay kumikita ako dito. Pero, syempre, yung kita dito, hindi ka naman sikat, ano? Alam niyo naman pag hindi ka sikat, so, ganun lang ang kita mo. At saka, hindi naman lagi, di ba? Alam niyo yon. So, pero, malaking bagay na yon. Malaking halaga na yon para sa akin na, syempre, wala rin, ano? So, nangyari, uh, ang aking channel ay Recipe for Bread of God. So, sa upload ko ng mga regarding sa mahal na Diyos, regarding sa Bible, regarding sa buhay ni Lord, or regarding sa nalalaman ko, no? Siyempre, hinahabol ko na magkaroon ng magagandang video. Nakikita niyo ba yung sa short video ko, di ba? So, alam niyo naman ngayon, maraming mga magagandang propaganda ng mga apps, no, para makakuha ka ng mga ganong video. Pero kung tutuusin, hindi ho yun makapasar ho sa test ni Lolo, no, kasi nga ay gusto authentic. Ako naman, gusto ko si Lord. So dahil doon ko nakikita, ina-upload ko kasi yung kumbaga ang ginagawa ko para kay Lord, yung mga picture niya, yung mga video niya, yung parang something ganun yung nasa isip ko. Pero hindi ko na naiisip, maganda ito kasi video ito ni Jesus. Pero hindi ko na naiisip nga na kailangan original, no? So itong way na nangyari sa akin is hindi ko sinasabi na dahil ako ay may pagkakamali sa mga upload ko. Bilang tao, no? Ako ordinaryo lamang na tao na ang buhay ko ay ibinubuhis ko or inuukol ko na lamang sa mahal na Diyos, kumbaga, no? Yung lahat na sa buhay ko, inalaan ko na lang sa Kanya. So, nilalaan ko ang buhay ko sa Kanya, bakit ko magtago? Bakit ako magtago? Bakit ako manguha ng mga video ng iba? Tapos iiting ko si Jesus Christ. Tapos magbaback voice ako. Tapos gagawa pa ako ng boses na minsan lalaki. Ano? Ginawa ko tong channel na dati iba ang purpose hanggang sa nakilala ko nga si Jesus. Kaya, ang purpose ay ipakilala ko na ako ay maswerte dahil nagkaroon ako ng mga pagsaksi or mga mirakulo na mula sa mahal na Diyos na ikinagbubuhay ko at kumbaga hanggang ngayon yung kasama-kasama ko sa buhay, inspirasyon ko sa buhay, yung mga pagtulong ng mahal na Diyos sa akin. So dito sa channel, kaya ako yung nagsishare sa inyo kasi dito, instead na, di ba, manghihinayang ka, na-demo ka. Pero no, hindi ako nanghihinayang. Ang pumasok lang sa isip ko ay, okay lang. Na mayroon naman konti na, sayang sana, no? Pero hindi na nagwala ka kasi nanghihinayang ka, no? Go pa rin ako ng go. Ngunit, I realized, ito lang na, ginawa ko itong channel ko para sa mahal na Diyos, para i-share ko, ibabahagi ko yung buhay ko or ang nasaksihan ko sa mahal na Diyos. Bakit kailangan ko magtago? Bakit kailangan ko mag-back voice? Bakit hindi yung sarili kong ilabas ko para na yung lahat na nangyayari sa buhay ko, lahat na nangyayari or nakikita ko or yung mga pangyayari mula sa Holy Spirit na gumagabay sa buhay ko, bakit hindi ko sasabihin ng ganito? No? Kaya sabi ko, ang Holy Spirit nag-guide sa akin. Kasi habang gumagawa ako ng requirements ni YouTube na yun ang gagawin ko para mabalik ang monetization ng channel ko, pumapasok sa isip ko or nag-guide yung Holy Spirit sa isip ko na kumbaga na parang si Lord na gusto mo ako ipakilala, gusto mo akong ipagmalaki yung mga naranasan mo, yung mga kagandahan na nangyari sa buhay mo dahil sa akin, pero nagtatago ka. Yun ang nagre-reflect sa akin na kumbaga ginakilos ng Holy Spirit yung sarili ko in way dito sa YouTube ko. Kaya dinimo ako
Dahil pagising ako ng Holy Spirit na gumagawa ka. Dahil gusto mo ako ipagmamalaki. Gusto mo ipagmamalaki yung mga kabutihan ko sa iyo, yung something ganun, yung pag-guide ng Holy Spirit na gusto mo ipagmamalaki yung mga miracles, yung buhay mo, yung mga nasaksihan mo, yung mga naranasan mo na kagandahan mula sa akin, pero nagtatago ka. Yun ho, mga kapatid. Yun ho ang pumasok sa isip ko na sabi ko, kaya ginagaydan ako ng Holy Spirit. Diba? So, sa totoo lang mga kapatid, totoo ho yun. Once na yung buhay mo ay kasama mo na yung mahal na Diyos, o kaya lahat sa buhay mo ay sinasama mo ang mahal na Diyos, step by step ho, mangyayari yung dapat mangyayari sa buhay mo ayon sa kagustuhan ng mahal na Diyos. Mga kapatid, sa totoo lang, tayo ho, mga ultimong tao, tayong mga ordinaryong tao, karamihan ho sa atin ay nanampalataya tayo sa mahal na Diyos. Ngunit minsan sasabihin natin na si Lord, prayer lang tayo, after prayer, sleep, pero iba mga kapatid. Once na makasama mo mahal na Diyos at nakilala mo siya at talagang isinusuko mo sa Kanya ang lahat at kumbaga buong buo na pinapakontrol mo sa mahal na Diyos ang buhay mo, mga kapatid, step by step, siya ho ang gumagalaw sa buhay mo. Totoo ho yun. Hindi ka ho problema. Sundin mo lang ang bawat galaw. Ang importante lang ho, na no hard feeling ka, walang sama ng loob, walang pagsisisi, hindi ka naninisi, hindi ka rin nag-give up, at saka hindi ka rin, kumbaga, naninisi kung anong mangyayari sa iyo, tanggap ka lang ng tanggap. No? Masakit man, mahirap man, huwag kang mag-complain. Complain. No? Yun ang ibig sabihin. Huwag kang mag-complain sa buhay. Igo mo lang yung buhay mo. Kasi sa pag-go mo ng buhay mo, talagang panalo ka pagkasama mo mahal na Diyos. Yes, mga kapatid. Sa dinami-dami kong hirap sa buhay, sa dinami-dami ng mga kahirapan sa buhay na nangyayari, nalabanan ko ho yan. At hindi ho ako nagko-complain. Iiyak mo. Mas masarap pong umiyak na kinakausap mo ang Diyos. Mas masarap po ang umiyak na kasama mo ang Diyos. Sa totoo lang, mga kapatid. Kaya, pagsaksi ko sa mga tulong ng mahal Diyos, sa mga miracle mismo, yun ang pinanghahawakan ko, yung mga miracle na nangyari sa kabuhi ko, na napakaganda ho. At walang hirap kasama mong mahal na Diyos, sa totoo lang. Yes, magkaroon ka ng ang titinding mga sakit. Ako nga na-stroke na no? Ang titindi ng mga trial sa buhay, mga problema. Di ba? Sabi ko nga, ako nga na-stroke na Pero hindi ko mag-complain. Labanan mo yung kasama ang mahal na Diyos. Dahil sa paglaban mo nun at ikaw ay maging successful, ibig sabihin ay nagtatagumpay ka. Ganun mo. Gutom? Nasaan ko yung mga kapatid? Yung umiiyak kang wala kang hahablutin dahil sa mga anak mo, wala kang magagawa. Naranasan ko yun. Pero hindi ako nagko-complain. Sa halip, humihingi lang ako kay Lord. Kumakapit lang ako sa Kanya lagi. Kapit lang ako ng kapit sa Kanya. Brothers and sisters, lahat ay na-provide naman. Magtataka ka lang. No? Magtataka ka lang. Ganon no, ang Holy Spirit pag tumulong sa atin. Ganon si Jesus Christ. Ganon ang mahal na Diyos pag magtulong sa atin. Ganon no. Lahat gagawin niya para sa iyo. Lahat gagawin niya para sa mga anak niya na naniniwala at umaasa sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag kayong sasabihin nyo yung mga problema nyo sa buhay lakas puwersa nyo, lakas loob nyo na kayo mahaharap, magkandara pa sa kahit ano-ano dyan. No, hindi mo kakayanin yan. Pero kahit na easy lang, kung kasama mo mahal na Diyos, magugulat ka lang na tapos na yung problema mo. Na-solve na ho lahat. Ganun ho at hindi magtulong si Jesus Christ. Ganun ho at hindi ang Holy Spirit magabay sa atin pag tayo mismo ay nagtitiwala. No? Kagaya ko, alakas ko, siya, ang mahal na Diyos. No? Alakas ko, ito, ang pagbabasa ko nito. At ang paggawa ko ng mismo yung, hindi ako nagko-complain, hindi ako nagagalit. Yes, makakasasala ho ako kasi minsan makakomment ka rin ng hindi magaganda, pero it's a natural bilang tao. Pero kaya nga may araw tayo at gabi. Kasi sa gabi, bago tayo matulog, mahingi tayo ng tawad
God, no? At sa umaga, pagising natin, maghingi tayo ng gabay. Ganun ho ang dapat natin laging tatandaan. So mga kapatid, sa buhay natin, napaka-importante ang mahal na Diyos. At ngayong araw, ako ay hihingi ng isang balasahon dito na message sa akin. No? Message sa akin ngayong araw. So, babasahin ko. Pagbalik ko, babasahin ko at unawain para hindi masyado mahaba yung Bible na babasahin ko. Yes mga kapatid, alam nyo ba pag may problema kayo at kung mayroon kayong dapat na itatanong na hindi nyo maunawaan, magbasa ko kayo ng Bible kung sao yung Holy Spirit ay gagabay at tutulong sa inyo upang maunawaan nyo ang lahat at kung anong dapat yung gagawin. So, ganito ang ginagawa ko. Lagi nyong ipikit ang mata nyo at saka hawakan yung Bible and then mag-pray sa God na gabayan ka, na tulungan ka, no? Ipikit ang mata, tapos ganon, pagkapikit sa mata, manalangin ka kung anong gusto mong panalangin, kung hingi ka na guidance ka, kagaya sa akin, sabi ko bigyan ako ng magandang mensahe today. So, ganon lang ako. Ama namin sa langit, papasalamat ako sa iyo dahil binigyan mo ako ng pagkakataon ngayon na makabasa sa Bible at makabahagi sa aking mga kapatid sa pamaraan ng pagbibidyo ko dahil dyan ko lang may pakita na gusto kitang kasama araw-araw. Bigyan mo ako ng mensahe ngayong araw upang aking maibahagi sa aking mga kapatid. Sa ngalan ni Jesus Christ na aking manunubos. Amen. Yan. Yun, ganun mga kapatid. So, pag open mo niyan, mga kapatid, no? Pag open mo niyan, halimbawa, baguhan ka pa lang sa Bible, basahin mo ito, hindi mo yan lubos maunawaan. Kung maunawaan mo man, ang tindi ng relasyon mo sa mahal na Diyos, Holy Spirit, kaagad na gets mo kung anong mga message mo. Dati kasi ako ganun. Ang hirap unawain. Minsan mababasa mo, puro na lang pangalan, di mo maintindihan. Ngunit, humihingi ako sa guide ng Holy Spirit, no? So, pagbasa ko niyan, basahin ko yan. Pag hindi pa makapenetrate sa puso ko, sa isip ko yung binabasa ko, igo ko lang yan na igo hanggang sa kung anong tinanong ko at kung anong gusto sa isip ko na hiningi ko sa kanya, naga-reflect sa sarili mo, sa binabasa mo. Mismo, makikita mo. Ganun no mga kapatid. So, ako babasahin ko ito. Dito tayo sa, sa Amos, no? So, magbasa ako dito dahil gusto ko message for today. Kasi parang, parang floating sa mga plano ko today. Floating ako. So, gusto ko may message today para ma-i-inspired na naman ako, no? So, mga kapatid, dito sa Amos chapter 5, verse 4, maganda, no? Napakaganda. Basahin natin, Ito ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Israel, lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. Huwag kayong pumunta sa Beersheba upang sumamba. Huwag ninyo akong hanapin sa Bethel. Ito'y wawasakin. Huwag din kayong pumunta sa Gilgal na katakdan ng bihagin ang mga taga roon. Lumapit kayo kay Yahweh at kayo'y mabubuhay. Kung hindi, bababa siyang parang apoy sa mga anak ni Jose. Susunugin ang Bethel at walang makasugpo sa apoy na ito. Kahabag kayo na nagkakait ng katarungan at yumurak sa harapan ng mga tao. Nilikha ni Yahweh ang bituin at ang Pleiades at ang Orion. Siya ang nagtakda ng araw at ng gabi. Tinipon niya ang tubig mula sa karagatan upang muling ibuhos sa sangkalupaan. Yahweh ang kanyang pangalan. Yes, mga kapatid, no? Alam niyo ba kung bakit ito yung binasa ko, yung Amos chapter 4 chapter 5 verse 4 to verse 8? Dahil dito mo nakikita, kahit ano pa man kagulo, kahit ano pa man worst na gulo ang nangyayari sa buong mundo, ibig sabihin, wala tayong taguan. Wala ni isa tayong tataguan. Kasi, yun na nga huwag kayong pumunta sa
sa verse ba, i-example na lang yan sa atin, yung tayo mga Israelita. Tayo kasi mga Israelita, it means yung mga tumuluo ng mahal na Diyos, no? Mga anak ng mahal na Diyos. So, kung ano man ang problema natin, kung ano man yung mga dinaranas natin, kung ano man yung mga panaghoy na nangyayari sa ating kahirapan, huwag na ho tayo pumunta pa sa kung saan-saan. Sa mahal na Diyos ho tayo pupunta. No? Ang kanyang pangalan is Yahweh. Mahal na Diyos. Yahweh, Jesus Christ, God, it's the same. It's the same, our Creator. No? Paiba-iba man ang pangalan. Ngunit ang pag-uunawa ay the same kung ang Holy Spirit, ang mahal na Diyos ay nasa puso mo. So mga kapatid, di ba? Huwag na tayong pumunta sa kung saan-saan pa. Mismo, maghingi tayo ng tulong sa ating mahal na Diyos. Yun nga lagi kong sinasabi sa mga anak ko, no? Kasi pag mayroon silang problema, kaagad tatawag sa akin, ma, ganito, ganun. Alam niyo ba, ang sinasagot ko sa kanila, ay, grabe ka naman anak. Sa aking kapatatawag, hahanap ka pa ng cellphone, hahanap ka pa ng signal. Ay, nandiyan naman si Jesus sa tabi mo eh. Nandiyan si Jesus sa puso mo eh. Eh, siya yung hingian mo kasi hindi mo pa nasabi yung problema mo. Eh, alam niya na, ang layo ko. Si Jesus nandiyan sa tabi mo. Siya ho ang makatulong sa'yo. Yun laging sinasabi ko sa anak ko. So, I know na ginagaydansa ng Holy Spirit. Kaya after kong sasabihin yung ganung bagay lagi sa kanya ay hindi naman siya tumatawag. Again, pag hindi na naman kaya yung kanyang mga dinadala ng mga problema, tatawag na naman yan sa akin. So, tinutulungan ko siya, ina-advisean ko siya. So, ano naman matulong ko, lang naman akong hanap buhay. Advice. At lalo ko sa kanya binabalik. Uy, andyan si Jesus sa tabi mo, kung sapin mo migo mo. Yun laging sinasabi ko sa kanya. Andyan si Jesus sa tabi mo, ako ang layo-layo ko pa eh. O, diba? Andyan si Jesus sa tabi mo, kalabitin mo. Migo, nagutom ako. Migo, napapagod na ako. Migo, gusto ko matulog. Ganyan lagi ginagawa ko sa anak ko tuwing magdaing sa akin na magkaroon siya ng problema. Minsan umiyak siya. Ganun laging sinasabi ko sa kanya. Ang layo ni mama. Kay mama kayo ng tulong. Andyan si Jesus sa tabi mo. Minsan sinagot ako ng anak ko. Alam niyo po kung ano sagot niya. O, sige ma. Sabi ko, ti, babay na ha. Basta pangayo ka. Lagi mong kausapin si Migo mo. Lagi mong kausapin si Jesus. O, ti, babay na ha. Bigla niya akong sinagot. Ma, tulungan mo ako mapangamuyo. Tulungan mo ako hingi kay Jesus. O, di ba ang ganda? No? Yes, sabihin natin na bata pa yung kanyang espirituhan na buhay. Pero, naniniwala sa akin na si Jesus ay mag-provide ng pangangailangan. Amen? Amen. Kaya dapat natin laging tandaan, kung may problema tayo, ang hirap, huwag na tayo magtago pa kung saan-saan, huwag tayo magpunta sa kanino-nino. Kay Jesus tayo mapunta. Kay Lord tayo pupunta. Amen?